Kamusta, air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang posible pang mangyari para sa mga air sign sa natitirang buwan ng 2024. Pasensya na kayo guys kung hindi nyo masyadong makikita, ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Merong person na air signs na meron kang kinumpronta. Nagpang-abot pa kayo ng person. Tatlo kayo na nandito, pwedeng may person na umawat o kasama yung person mo. Ito yung darkest day ng buhay mo na meron kang nalaman patungkol sa totoong pangyayari sa buhay nyo ng person mo. At saka ipinapakita rin na nahihirapan kang ma-achieve yung goal mo sa buhay kasi may mga distraction. At dahil sa pinapakita ng tasa na ito, pwedeng ibang tao or person mo ang nanghihila sa iyo para hindi ma-achieve yung gusto mo sa buhay o nagpapagulo sa isip mo. Kung pakiramdam mo yung plano mo ay hindi na nagiging maganda yung pinatutunguhan, mas maigi na baguhin mo yung plano mo. Or sikapin mo na magwagi sa mga taong gumugulo sa iyo para matuloy yung mga plano mo. Pinapakita rito na merong unfair na situation na ikaw na ibibigay mo lahat ng kailangan ng person pero walang naibabalik sa iyo. Ikaw yung may control ng situation at hindi dapat magpakontrol sa iba. Ibalik mo yung pagiging positibo at palaban na ikaw kasi meron ka pang kinakaharap o kakaharapin na kaguluhan. At saka may mga issues talaga, iba't ibang issues na nakakaapekto sa improvement mo. Kailangan meron kang pagsabihan ng problema or kumprontahin mo na yung sitwasyon para matapos na ito. At maibalik yung confidence mo. At ito na yung magiging ending ng problems mo, yung pagharap mo sa sitwasyon. At saka dumating sa sitwasyon ng mga air sign na kinu-question mo na kung bakit ito nangyayari sa buhay mo, yung mga mahirap na sitwasyon. Yung tagumpay na gusto mong makamit ay mapupunta pa rin sa iyo pero kailangan mong ibalik yung dating ikaw na wise. Makipag-communicate sa taong mapagkakatiwalaan mo na para mawala ka na sa negatibong sitwasyon. Makaka-survive ka sa mga troubles or problems na kinasasangkutan mo. Patuloy ka pa rin maniwala sa kabanal-banalan. May mga bagay na importante sa iyo na mawawala or hindi na kailangan. Kasi ito yung nararapat para maging happy ka sa buhay mo. Lahat talaga tayo mahirap makapag-adjust sa mga nakasanayan pero malalaman mo rin sa kapwa mo na maraming nakapag-adjust at nakasurvive at nagpapatuloy. At saka maraming bagong simula na mangyayari sa buhay mo once na nakapag-desisyon ka na kung ano yung dapat magstay at dapat i-let go. Meron kang manifestation or dream na mangyayari sa future. Ito yung magpapasaya sa iyo. Makakamit ka rin ng iba't ibang tao na magiging close sa iyo, magiging kaibigan mo at makakatulong sa iyo.
At saka yung mga akala mong imposible ay magiging posible na. Makakapili ka na ng tamang tao para sa iyo at saka career o negosyo na gusto mo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang mystical cards. Di ba pinakita na nga sa tasa reading na kinu-question mo yung mga nangyayari sa buhay mo? Kasi lahat ng ito ay pagsubok. Nasubukan yung katatagan mo at saka kahinaan. Dahil sa painful na situation na pinagdaraanan mo, ay maraming naging aral sa iyo. Marami kang natutunan. Mas nakakapag-desisyon ka ng tama at saka naisa sa ayos mo na ang buhay mo. Ito yung ibinalik ng universe sa iyo, yung kakayahan mo na para magdesisyon sa sarili. Kasi nga 'di ba, may mga person na merong sumisira sa diskarte mo, sa positibo mong pananaw na hindi ito pahihuntulutan ng universe. Kaya may mga sitwasyon na inaalis siya sa buhay mo para mapanatili mo yung pagiging matatag at mawala yung kahinaan. Paiiralin mo yung power or kaalaman na natutunan mo sa mga challenges sa buhay mo, pero gagamitin mo ito sa magandang paraan. Marunong ka nang makarelate sa situation at saka sa feeling. Alamin naman natin kung ano yung feeling ng person mo, yung situation nyo o kaya feelings mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung sa person mo ito o ikaw. 7 cards yung kailangan natin para sa feeling mo or feeling ng person mo. Or kung ano yung situation na nangyayari sa inyo. Ipinapakita na ang energy ay patungkol sa lalaki. May posibilidad na LDR ang connection nyo ng person na ito or wala pa talaga kayong connection. Kasi yung person ay secret admirer mo o kaya merong person na pinanghihinaan na ng loob dahil sa situation. Ito yung hindi magandang pag-uugali na ipinapakita niya sa iyo. Pwedeng malamig siya sa iyo o kaya inabandon na niya na ng tuluyan yung relasyon niyo. Kung admirer mo man ito, hindi ka talaga interesado dun sa person. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na pinapanatili mong payapa or tahimik yung relasyon nyo kasi hindi lang naman kayo ng person mo yung involved sa situation. Marami kang isinasakripisyo alang-alang sa kapayapaan. Kahit na merong hindi magandang nagawa yung person mo, pinapakita mo pa rin, pinaparamdam mo na mahal mo siya. Ang gusto mo kasi talaga yung maayos yung relasyon nyo or family. Kahit na pinapanatili mo yung kapayapaan, yung tiwala unti-unting nababawasan. Kumbaga, hinahanap mo kung nasan siya ngayon, ano yung ginagawa niya. Lalo na kung inabandon na ng person mo yung relationship nyo, gusto mong makabalita sa kanya. At yung iba't ibang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo or buhay niya ng person mo, ito yung nagpapalungkot
sa inyong dalawa. Pareho kayong may personal issue. At isa sa inyo ng person mo yung hindi hinaharap yung problem. Kung wala ka namang karelasyon, ibig sabihin, hinaharap mo yung struggle mo sa buhay or mahirap na sitwasyon na mag-isa. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. Yung tanong natin kanina ay ano ang posible pang mangyayari para sa mga air signs sa natitirang buwan ng 2024. Six of Swords in reverse, Five of Cups, Knight of Pentacles. Pinapakita sa mga cards na ito na walang progress yung buhay mo kasi nasa painful na panahon or situation ka. Ang ilan sa inyo may nanggulo sa relationship nyo kaya nauwi sa hiwalayan yung relasyon nyo ng person mo. Masyado kang nasaktan sa situation, sa mga nangyayari sa buhay mo at isinasaayos mo uli yung buhay mo. Napaka-importante ng progress kahit mabagal man ito. Ang ilan sa inyo sa career, sobrang stress ka. Pero wala kang choice kundi magtrabaho kasi kailangan mo yung kumita. Ang ilan sa inyo nawalan ka mismo ng trabaho or ikaw mismo yung umalis. Ang ilan sa inyo sa career ay pinagpatuloy mo pa rin yung negosyo mo kahit na hindi ka masyadong kumikita. Dahil na rin sa maraming kakompetensya. At ipinapakita ng cards na matatapos itong pakiramdam mo na kalungkutan kasi ito yung panahon na mas magfo-focus ka na sa goals mo. Mahanap mo rin kung ano yung negosyo or trabaho na para sa iyo. Magkakaroon ka ulit ng bagong simula sa career o kaya sa negosyo. Sa mga nasa relationship, nagkaroon ng trouble yung relasyon nyo kasi merong third person na nanggugulo. Kaya ang ilan sa inyo nauwi sa separation. Kaya ito yung nangyari sa iyo kasi hindi yung person na iyon ang deserve mo. Mas committed at stable na relasyon ang nararapat sa iyo. Sa mga single, hindi ka pa healed pero nakipagrelasyon ka. Ngayon, hihiwalayan mo yon. Kapag ka nagkahiwalay na kayo, marirealize mo na seryoso pala talaga yung person sa iyo. Na-realize mo na kailangan mo na mag-heal at saka i-welcome na yung mga bagong nangyayari sa buhay mo. Four of Swords in reverse, the Moon in reverse, at Seven of Pentacles. Naka-apat na cards ka na para sa slow progress. Pero wag mong masyadong intindihin kahit mabagal yung pag-usad mo. Kaya sinasabing mabagal kasi may mga air signs na hindi hinaharap yung problems. Or maybe, hindi mo pa talaga kayang harapin, kaya mas lalo kang nahihirapan. Yung katabing card o Seven of Pentacles, sinasabi na ulit na yung mga problems mo ay malalagpasan mo. Meron pang mas importante na dapat mong harapin kaysa sa worries or problem na akala mong hindi mo na matatakasan. Sa financial, sa umpisa magkakaroon ka ng problema kasi
hindi ka nakakatanggap or hindi ka talaga tumatanggap ng tulong mula sa iba. Pero itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na makaka-recover ka rin sa problema mo sa financial. Sa umpisa lang, medyo mahirap. Mag-ingat ka lang sa mga mapagsamantala kasi alam nung person yung weakness mo or yung pangangailangan mo. Sa investment or daloy ng financial, magiging maganda na yung takbo kasi ang ilan sa inyo makakahanap ka ng stable na trabaho or kita. Ang ilang single, kung kailan naka-recover ka na, may darating na potential person na magpapanggap na single siya. Ang gusto ng potential person, ma-inlove ka sa kanya ng todo. Lahat ng pagsusuyo, ibibigay niya sa iyo hanggang sabihin niya sa iyo yung katotohanan para hindi ka na makawala. At itong sinasabi ng mga cards ay lesson sa iyo na mag-ingat na hindi mo kailangan i-boost lahat ng pagmamahal mo sa person. Dahil may mga air sign na matagal bago makapag-heal. Ang dapat mong i-welcome ay yung kapareho mo na single, nagdadala ng positibo sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nalaman mo na yung katotohanan kung bakit ang relasyon nyo ay magulo. At naka-tatlong cards ka na mag-i-effort ka pa rin sa relasyon nyo, bibigyan mo pa rin ito ng chance. Six of Pentacles, Two of Wands, at the Sun. Itong mga cards na ito ang nagpapaalala na yung mga magandang nagawa mo sa buhay mo ay maganda rin yung magiging balik. May magandang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ang universe na kailangan mong mamili. Pipiliin mo ba yung mas magpapaunlad sa iyo o mag-i-stay ka sa sitwasyon na clueless ang magiging takbo? At nakatatlong cards ka na ikaw yung may control ng situation. Ikaw yung nararapat na magdesisyon para sa sarili mo. Napiliin mo yung sitwasyon, bagay or person na mas nagbibigay lakas ng loob mo at saka improvement sa buhay mo. Kasi kung positive ang pipiliin mo, marami pang mag-o-open na opportunity para sa iyo. Yung decision mo na lang ang hinihintay ng universe para umaksyon din siya sa mga gagawin mong hakbang. Sa kalusugan, nakatatlong cards ka na hindi maganda yung estado ng kalusugan mo dahil na rin sa mga iba't ibang sitwasyon na kinaharap. Yung nagda-diet may disiplina. Pero kung hindi mo kayang gawin ito, kumain ka pero mag-exercise ka. Ang best exercise ay walking. Yun yung mas magpapaganda ng daloy ng dugo mo. At magpapapawi sa mga worries or stress na nararamdaman or naiisip. Ang ilan naman sa inyo kaya ka feeling mo meron kang sakit kasi may mga air signs na walang sign or hindi mo alam na pregnant ka. Para yan sa ilang kababaihan. At saka kung ang ilan sa inyo nagkaroon ka man ng sakit, magkakaroon na ng recovery. Kasi hindi naman malubha yung sakit ng ilan sa inyo. Para sa ilang single, gusto ng universe na maramdaman mo naman yung ma-inlove muli. Pero dalawang person yung mag-aagawan sa iyo or higit pa. Piliin mo yung single at saka yung person na makakapagpasaya sa iyo. Mas piliin yung tama para sa tamang tao ka mapunta. Kumbaga guided ka.
Kung merong person na nag-abandon na sa unang cards, itong card na ito nagsasabi na tinutuldukan mo na kung ano man yung connection mo dun sa person. Umiiwas ka na rin sa mga negatibo or person na nag-abandon na sa iyo. Kasi ito na yung panahon na mas pinipili mo yung healing. Nire-release mo na yung mga negatibong sitwasyon sa buhay mo. Dahil sa ayaw mo na muling maramdaman yung pagkabigo. Nasusobrahan ka kasi sa pagmamahal o tiwala kaya nahihirapan ka tuloy makabalik. Yan na yung naiisip mo at pinaniniwalaan. Pero syempre hindi naman ganun kadali na mag-move on. May parte pa rin sa isip mo na sumasagi yung person. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo, pinapalitan yung mga nakasanayan mo kasi may mga sitwasyon or person na mas deserve mo. Darating yung panahon na marirealize mo ito at ikaw na rin mismo yung magtatakda ng boundaries. Sa kung paano maikisama at kung hanggang saan yung makakaya mo maibigay sa kapwa or person. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, di ba pinagbigyan mo nga yung person mo? Sa umpisa, magiging committed yung person mo, magiging open kayo sa isa't isa. Marami ka pang malalaman na issue sa person mo, pero sisikapin yung resolbahan ito. Itong final card, kahit dito sa The Fool na card, sinasabi na yung mga nangyari sa nakaraan, kahit gaano man ito ka-painful, ay sisimulan mo yung buhay mo, na ang ilan sa inyo kasama mo yung person mo. Kaya ito yung sinasabi ng cards, ang ilan kasi sa inyo merong mabigat na rason kung bakit hindi mo basta-basta mabitawan yung person mo. At para naman sa ilan na mas pinili mo na maging malaya sa negative na situation, merong bagong pag-asa at simula at saka development na mangyayari sa buhay mo. At paalala rin yung Fool na card na anuman ang estado ng buhay mo ay ginagabayan ka ng spirit guide mo at ng universe. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Capricorn, Pisces, Leo, Libra, Aries, Virgo, Sagittarius at Cancer. Thank you nga pala guys sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman ay posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Pwedeng hanggang dito makaresonate ka sa charms or hanggang sa tarot cards lang. V, F, G, E, O, C, D, M, at K.